Hi guys, good evening and welcome back again dito sa aking YouTube channel. Narito ako ngayon sa bayan ng Tansa. Galing pa ako ngayon ng simbahan ng Tansa. At para doon sa mga taga-Tansa na nasa abroad, well guys, this video is for you. Well, this is a live shot ng Tansa ngayon. No? Time check is 6:17 in the afternoon. At maliwanag na po yung mga signages ng mga tindahan tulad ng Mercury Drug. Okay. Bukas po is araw ng Tansa kasi noon February 26, 27, 28 sumali po ako dito na singing contest dito sa Tansa. At alam niyo ba kung anong nangyari? Guys, hindi po ako nanalo. Dahil hindi talaga ako nanalo. Maraming magagaling. Pero at least I have the experience na masasabi ko na ay kasali ako dyan dati sa singing contest dyan na Tansa. Diba? Kahit hindi nanalo, okay lang, at least nakasali. Itong pakanan, papunta naman po siya ng Hulugan. And ito po is papunta naman po ito ng SM. Alam nyo guys, excited na po yung mga taga-Tansa sa pagbubukas ng SM City Tansa. Kasi matay kong tanongin, excited na yung iba. Wow, may SM ng Tansa. Hi ma'am. Hi ma'am Nancy and si Ann Francis na nasa Connecticut. Wow. Alam ko dito ka nag-aral sa Tansa National High School. Ay ma'am Sonia nasa New Jersey. Ma'am, dito ka Tansa ka, 'di ba? Oh, dito ma'am, dito ka nag-aral ng high school sa Tansa National High School. Dito po. Oy, tsaka madami na pong mga restaurant dito ngayon. Nakakatuwa lang na yung mga taga-Tansa is mayroon sila talagang malaking simbahan. Yung San Agustin Church. Very old church. Ang galing ng mga Kastila kasi bawat town proper naglalagay talaga sila ng landmark. Yung Roman Empire. King of Kings, Lord of Lords, I worship you. Okay, ganito na. Ito po yung specialist Tansa. Ito po, itong malaking building ito sa kaliwa ko. Yan po yung hospital dito sa Tansa. Which is ka-open lang yan, no? Sa likod lang po yan siya ng Pure Gold. Tansa Specialist Hospital. Ang pinaka-frontage niyan is ito. Alright, nandito na ako sa town proper ng Tansa. At medyo gabi na po ngayon, nasa 6:21 in the afternoon. And kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to hit like and subscribe because this video is to aware all the buyers ng Anyana Andong Tansa. Kaya iniikot-ikot ko po itong Tansa town proper. And I am very thankful dahil this simple video po is piniplay nyo talaga siya, no? Maraming salamat po. At dahil dyan guys, umabot na po tayo sa almost 80,000 views. Wow, ang dami na pong nanonood sa atin, no? Maraming salamat po. At kung gusto niyo pong pumunta dito sa Anyana and Antel Grand Village, hanapin niyo lang po ako, no? Ray Miliada or Ami Neptune Group para po ma-update po kayo dito po sa ating project, no? And kung gusto niyo pong bumili ng property dito sa Anyana in Antel Grand Village, hanapin niyo lang po ako and I can assure you
I will give my very best to you 100%, and yung pinaka the best deal for you. And of course, hindi lang po isang taon tayo magsasama guys, no? Mahaba yung ating project, and I am praying and hoping na yung mga resources ninyo po, lahat ng inyong hanap buhay ay lalong lumago, maging successful kayo sa lahat ng inyong ginagawa para dito sa inyong investment, hindi kayo mahihirapang magbayad. And then mag-enjoy kayo sa inyong pong investment, kasi pinakamahalaga po sa buhay ng isang tao is yung masaya ka sa iyong mga ginagawa para wala kang pagsisisihan. And of course, no, masaya ka sa iyong mga ginagawa basta ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag naman yung gusto mong masunod. Antayin mo yung gusto ni Lord para sa iyo. No, medyo madilim na po yung ating paligid, at palagi pa rin kayong nanonood dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At guys, na message lang po kayo, at alam ko mahahagip talaga ng video na ito ang inyo pong bahay. Ayan, no? So ito yung left side, ito yung ating gate 1 dito sa Tansa, which is our commercial business district. Ang lapad na po. So tomorrow guys, no, mag-upload po ako ng update ng ating pong bill, yung ating pong project Anyana. Ayan. In moment like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I sing out a song, I lift up my hands to the Lord. Alam niyo ba, no, ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas ay walang iba kundi si Manny Villar. Why? Manny Villar. No? Pinakamayaman si Manny Villar. Ang dami niyang property. No? Lalo na, yumaman siya lalo because nag-invest siya sa real estate property. Nag-invest siya sa real estate. No? Ang galing, no? Kaya guys, yung inyo pong investment sa bahay at saka lupa, no? Huwag kayong manghinayang kasi that is your investment, no? Pamahanan nyo po yan sa inyong mga anak. Pwede nyo siyang ibibenta later on. Pwede nyo rin siyang i-encumber. Pwede nyo rin siyang i-regalo. At higit sa lahat, crown mo sa sarili mo yun, no? Sa pagsisikap mo is, ayan, nakabili ka ng property. Huwag lang puro kubeta yung ating pupunuin, no? Baka mamaya panay kain lang tayo, bili lang tayo ng magagandang damit, tapos nangungupahan po tayo. Guys, mas maganda po meron tayong sariling tahanan, sariling bahay na matatawag talagang atin. Kasi at the end of the day, hindi po palaging malakas yung ating pangangatawan, no? I-grab natin yung ating opportunity na malakas yung ating pangangatawan, na mag-strive more, mangarap ng mataas, at higit sa lahat, yung gumawa ng mabuti at naglilingkod sa Panginoon. Guys, kailangan ko na pong magpa-facial kasi medyo tagilig na po yung aking mukha. Ang dami ko ng warts. So kailangan ko shout out, no? Yung magpapa-sponsor dyan guys, na mag-i-sponsor, pampatanggal ko ng warts. Ang dami kong warts. Wala nga akong warts eh. Thank you so much guys, and konti na lang po at
malapit na po tayo magkaroon ng Google AdSense PIN. 150 subscribers na lang po mga tol, mga guys. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Alam nyo ba, mayroon pong kanina yung naglo-load ng pera dito sa mga machine, ha? Yung naglo-load ng pera dito sa ATM machine. Tinanong ko kung, boss, magkano ba yung niloload nyo, o how much, o gaano kadaming pera ba yung niloload nyo sa ATM machine? Sabi niya, gusto mong malaman? Yes. O pero wag muna, kailangan kong malaman ngayon kasi iba-vlog ko siya. Sabi. Gusto mong malaman talaga kung gaano kadami yung laman ng ATM? Well, sabi niya, sige. Sasabihin ko sa'yo, pero bawal mo siyang i-upload. Sige, sabihin mo sa akin, boss. Actually, ang nilalagay lang namin dyan na pera is 10,000. Sabi niya. Ha? 10,000? 10,000 ngayon binibidro ko, di 10,000 na nilagay mo. So paano nangyari yung 10,000 lang yun, boss? Sabi niya. Actually sir, hindi talaga yan namin sinasabi. Kasi it's confidential. Tsaka bawal sa batas. Ganun po ba? Pasensya na po kasi gusto ko lang meticulous lang ako. Kung gaano ba kadaming pera ang niloload nyo dyan sa ATM machine. Sa tingin nyo guys, gaano kadaming pera ang niloload sa isang ATM machine? Minimum, magkano po ang niloload na pera dyan? Okay? Alright guys, sa tingin nyo magkano kaya ang niloload na pera dyan? Okay, so magandang gabi po sa ating lahat and maraming salamat po at nandito na po ako sa area ng Bigaranza. Hi ma'am Nancy, dito na po ako malapit sa bahay ninyo ma'am. Ito na siya ma'am. Medyo masikip lang dito ma'am, magwa-widening po dito ma'am sa inyo. 2 lanes pa lang. So itong mga bahay po tabing kalsada, dadaanan po yan siya ng widening po. Kaya maganda po ang may bahay sa tabing kalsada. Maganda. Pero wag niyo namang sagarin. Kasi pag ito yung bahay niyo ma'am mo, ayan ayan, dito sa kanan ma'am. Dito po. Kasi po pag sinagad niyo 'yon at magwa-widening, wala po tayong laban sa government project. Everything na madadaanan po ng government project ang ating property, wala po tayong laban doon because lahat ng lote, lahat ng lupa is pagmamay-ari ng estado, state. So, ang gagawin natin po para naman anything na mayroon tayong improvement, gagawa tayo ng building permit. And of course, doon sa wala tayong, although babayaran naman tayo in just compensation. Pero maliit lang siya guys, kaya wag niyo sagarin yung inyong pong property. Lalo na po kapag tabing kalsada kasi pag nag-widening po at makahagip na ako, ang tawag doon is eminent domain. Ano po sir? Alright, so thank you so much and God bless us all.